Alam mo ba na dos lang ang puhunan dito bawat isa? Maganda pa dito, 3 rekado lang yung kailangan mo para makaipon. Oo, at kumita. Oo, napakadali lang ng dessert na 'to, kahit naman tag-ulan mabenta 'to, oo. So, sa isang lutuan maglagay na tayo diyan ng tubig. Puwede mong dagdagan 'yan kung gusto mong mas marami pang magawa. So, yung puhunan mo gano'n pa din pero mas dadami kung dadagdagan mo tubig. O puwede pa 'yan. And sa ano naman, sa jelly powder na ginamit natin, itong ube flavor. Maganda 'to, itong ube flavor ni Meno Magic. Ganda nung pagka-ano, maamoy, maaroma. Mahina kasi pang-amoy ko, eh. So, kapag yan naamoy ko, grabe tapang talaga ng amoy niya. Oo. May mga times naman di ko siya naamoy pero nararamdaman ko siya. Bongga. Amoy third eye. Okay, tapos, sindihan ng kalan. Kung mapapansin nyo, may mga buo-buo. Papakita ko sa inyo, medyo isusum ko siya. Ayan. Okay, sa recipe na 'to, marami na akong recipe na gawang ganito. Hindi niyo na kailangan pakuluan 'to. So, kapag ang mga buo-buo na 'yan, napansin niyo na wala na 'yan, tapos umuusok-usok na siya, yun na yung signal na pwede mo nang patayin yung kalan. So, sa ganitong strategy ng pagluto, hindi mo na kailangan pakuluan at makakatipid ka talaga lalo sa gas at saka sa oras. Ngayon, kung hindi ka naman naniniwala, ikaw naman bahala, pakuluan mo pa rin. Mas malaki consume nun sa sa gas, lalo lang ngayon ay nagmahal na lahat. Oo, so ayan, binibigyan ko lang kayo ng another strategy para mas makamura kayo. So, nasa sa inyo na kung gusto niyo sundin. Okay, pansinin nyo, ayan, sinusum ko siya. Okay, tingnan nyo yung sandok. Pag binubuhos, wala na yung buo-buo kanina. Smooth na yung texture, parang talaga siyang liquid na talagang makinis, ganon. Oo, bukod dun sa bula-bula. Okay, halo mo muna yun. Hindi mo na kailangan pakuluan. Tapos salin mo na sa lalagyan. Sa recipe na to, ayan, pagkasalin sa lalagyan, itabi mo lang pansamantala. Mas maganda kung tapatan mo na siya ng ventilador. Pero kung nagtitipid ka sa kuryente, wag mo nang tapatan, intayin mo na lang. Oo, mabilis naman ding mamuo yan. Oo. Pagkalipas ng ilang minuto, oo, ayan, ito na itsura niya. Mas buong-buo na siya. Solid ang texture nito, so pwede mo pandagdagan tubig nito kung gusto mong mas lumambot pa yung texture. Tsaka mas marami kang magagawa. Okay, gamit ka lang kutsilyo dyan, tas ganyan lang gagawin mo, oh. Bilisan mo lang. Madali lang din siya i-slice. Oo, dati kasi may mga times na ginagawa ko, parang pagka gusto kong mas maliit pa yung slice dito. Ginagamitan ko siya ng kamay. Sa mismong kamay ko siya hinihiwa. Oo, pero basta may mga recipe na akong ganun eh. Tagal na eh. Siguro mga 2020, 1000 ganun, ganyan. Oo, 2018, 19. Oo, ganun ang ginagawa ko. Pero pagka ganito kasi, pag malaki yung ano mo, pinagsalinan mo, hindi na siya ganun sobrang kapal. So, pwede mo siyang hiwain mismo directly dyan. Oo, nasa sa'yo na lang kung gaano kanipis or kung gaano kahaba ang gusto mo. Oo, sa shape na yan. Pwede naman kayurin mo siya ng pangkayod ng buko. Pero di ako mahilig gumamit ng ganun eh. Mas naladalian ako sa ganito. Oo. Sa hinge cups na ginamit ko, marami lagi nagtatanong. Hindi ko pala na-indicate palagi. No? Pero nakalista naman yun sa recipe ko sa costing, dun sa YT channels. O, pag tinignan nyo yung description doon, naka-indicate naman. So, dito, sabihin ko sa inyo, chichismis ko sa inyo kung anong bang sukat madalas ang ginagamit ko. Madalas ang ginagamit kong sukat ng hinge cups dito ay nasa 60 ml o kaya 90 ml. Diyan lang naman naglalaro yan. Pero dito, ang eksaktong sukat na ginamit ko ay 90 ml. Saktong-sakto lang yung laki nito. Pero kung gusto mo mas maraming magawa, 60 ml ang gamitin mo. Okay, meron akong nakita sa online ulit na mas mura ang puhunan nyo kung doon kayo bibili. Nitong hinge cups. Hindi naman siya sponsor. Na-discover ko lang siya. Oo. Mura eh. Pero, di ko lang sure kung ganun pa rin yung sa mga susunod kasi may mga panahon na nagpo-promo lang sila eh, 'di ba? So, ayan, kung napapanood mo na to ngayon at kaka-upload pa lang at gusto mong bumili ng gantong mga container na may takip na, ayan, parang lock and lock yan, walang tagas yan. O kahit malubak mo daan yan, hindi matatapon. Ayan, itry mo na to. Yung gantong container, pwede mo siyang gamitin sa kahit ano pang dessert o pagkain mo, ha? Ang tinitinda, pwede sa mga sauce. Oo, hindi lang dito sa gantong recipe. Bibigyan ko lang kayo ng idea. Sa mga recipe ko na to, ayan, nasa sa inyo na lang kung gusto nyo itry o hindi. Okay, may costing naman to tsaka recipe. So, ayan, lagay mo lang siya sa rep. Kahit mga 2 hours mo lang siya ilagay sa rep, pwede na. Tapos,
diretso serving mo la, ibenta mo na. Kung ititinda mo naman yan sa street food, sabay mo sa isabay mo sa pagtitinda mo ng fishball, kikiam. Ginawa ko na to dati. Sinasabay ko to, mabenta siya. Syempre, nakakauho pa rin pagkakain ng fishball. So, ang gawin nyo, ternohan nyo pa rin ng palamig. Hindi mawawala dyan yung gulaman na palamig. Oo, tapos ternohan mo lang nito. Ganun lang diskarte. Okay, sa mga gusto nyo try ito, visit tayo lang ating YT channels, Foodie Par, Halamix, at saka Chef Eden. Okay, sige na, goodbye, good luck. Love you.